po natin, ang topic po natin sa araw na ito, it's about the church. Churches are everywhere. Napansin niyo po, ang mga churches, kahit saan may church. Kahit saan lugar, may mga gawain ng Panginoon. Ito daw po yung panahon na kung saan nasa dispensation po tayo na ang gawain talaga ng Diyos, kalat na po. At yan po ay nagpapakita na nagwawagi po ang mga anak po ng Diyos sa tulong po ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Darating po ang panahon na ang mga gawaing sanlibutan, matitigil po yan at wala na tayong ibang makikita kundi gawain po ng Diyos. Sino pong masaya na makita yan? Sa mga bahay, sa mga barangay, sa mga subdivision, sa village, sa mga opisina, puro gawain na lang ng Panginoon. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yan po ang panalangin po natin. Praise God. Kaya lang po, ang nakalulungkot, kasabay po ng pagdami ng maraming church, nagsusulputan din po yung pong mga false church na naitayo po ng mga false teachers. Siyempre kapag mali ang tagapagturo, mali rin po yung may tatayo. Bilang mga mananampalataya, dapat malaman natin nasaan ba o sino ba yung totoong church. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, totoo ka bang church? Yan, totoong church po yan. Hallelujah. So, ang mga theologians po, ang mga Bible scholars, nagsasabi sa atin na muli po nating pag-aralan kung ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa church. Ang Biblia po ang magpapakita sa atin kung sino ang totoong church, authentic, genuine, true church. Bible lang po ang basihan po natin. Wala po kasi yan sa pangalan eh. May mga grupo na ang pangalan nila ay pangalan na nasa Biblia, pero pag tinignan mo, mukhang alanganin to. Mukhang sabit sa Biblia. Wala po yan sa pangalan, wala po yan sa paramihan, payamanan, wala po yan eh. Nasa, ano ba ang tinuturo ng salita ng Diyos? Ano ba yung tinatayuan ng church na yon? Paano ba nila ito ipinapamuhay? So, nandoon po ang basihan ng totoong church. Yung aral na kanilang tinatayuan at kung paano nila ito ina-apply sa ating buhay. Pakitapik yung katabi mo, sabi mo, you are a true church kasi tinatayuan mo ang mga salita ng Diyos at ipinapamuhay mo. Kaya totoong church ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Well, ang sabi po ng mga nagsasaliksik, balikan daw natin yung Biblia. Kasi the Bible will tell us what is the true church. Ano ba ang kahulugan po ng church sa Biblia? What is church? The church is the people of God. Tayo po mismo ang church. The church is not the building. May dalawang Greek word po na ibinigay po ang Biblia para i-define po yung church. Nandiyan po, unang-una po yung kuryakon. Parang hindi po pagkain yan ha, kuryakon. Ibig sabihin yan, belonging to the Lord. Tayo ay para sa Panginoon. Di ba sabi ng Matthew 16:18, I will build my church. Tandaan po natin, ang church ay para sa Panginoon. Sino po dito para na kay Lord? Kung para ka kay Lord, kung para ka sa Kanya, you are a church. Totoong church ka. Ano pa po ibig sabihin ng church? Pangalawang Greek word po dyan, pakisabi po, ecclesia. Pag sinabing ecclesia, sa Greek word, ang ibig po sabihin niyang called out assembly. Mga tao na tinawag ng Panginoon para magtipon-tipon. Tayo po ay tinawag din ng ating Diyos. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 2, verse 9 hanggang 10, tayo daw po ay tinawag mula sa kadiliman
dinala po tayo sa liwanag. Pakisabi nga sa katabi mo, sabi mo sa kanya, dati kang nasa dilim. Tinawag ka ng Panginoon. Dinala ka niya sa liwanag. Ibig sabihin, binago tayo ng Panginoon. Nakakilala na tayo sa Panginoon. Yan po ang totoong church. Kapag nakakita po kayo ng church na nasa dilim pa rin, hindi church po ng Panginoon yan. Nabubuhay sa kadiliman pa rin eh. Pag nakakita po kayo ng church na pag-aari ng tao, pag-aari ng isang angkan, ay hindi po yan totoong church. Ang totoong church, pag-aari ng Panginoon, dahil ang church ay para sa Panginoon, at ito po ay nagliliwanag. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, the Bible gave us the picture o metaphor. Binigyan tayo ng Biblia ng the image. Parang picture, larawan ng church. At ito pong mga images na ito, makikita natin ano ba dapat ang gawin natin bilang church. Ano rin yung hindi natin dapat gawin. Kasi may mga church na nagsimula naman po sa tama. Nagsimula po sa tama. Tapos siguro dahil sa yumaman, pinasok ng pride, nawala na, lumayo na sa Biblia. So tayo po, magbabantay tayo, ano ba sabi ng Biblia? Ano ba ang image na dapat meron ng isang church? Ano ba sabi ng Word of God? So yun yung binabantayan ng mga leaders po natin, binabantayan po ng mga kapatiran natin. Unang-una po, ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 18, verse 20, verse 21, verse 26. The church is the body of Christ. Pakisabi po, body of Christ. The church is the body of Christ. Pag sinabing body of Christ, dapat sa church meron pong, pakisabi po, unity. Pakisabi po, order. Pakisabi po, system. May system po yan. May mga bahagi po tayo ng iglesia at sa system na yan, may kaayusan po yan na binigay ang Panginoon. May kaayusan po yan. Meron po yung leadership, may mga manggagawa po dyan, at nandiyan yung mga kapatiran, nagtutulong-tulong. Lahat nagsusupport, lahat. Abutin mo nga ibigay mo yung kamay mo sa katabi mo. Lahat nag-aabot ng tulong. Nag-aabot ng makakayang tulong. Encouragement. Nire-reach out natin yung bawat isa. So ang church po may pagkakaisa dapat. Hindi po dapat ito nagkakagulo. Amen? At kasama po sa order po ng church, may system, may discipline. Kaya sa ating church po, ina-apply po natin yung disiplina. Hindi lang po mga workers ang dinidiscipline, even pastors. Kami po mga pastor, naniniwala kami na kapag kami ay nagkamali, kailangan po kaming disiplinahin. Bakit? Kasi po sa disiplina, nandiyan po ang pagmamahal ng Diyos. Tama po? Nandiyan yung pagmamahal ng Diyos. Hindi pwede na, leader to na may position siya sa church. Di bali na, wag na nating disiplina. Hindi po pwedeng ganun. Ako po, naniniwala po ako na ang church dapat may ganong system. Ang nakakalungkot po, observation ko po, sa maraming churches, kapag yung mga workers, members, dinidisiplin pa nagkakamali. Pero kapag ang pastor po ang magkasala, parang yung mga tao nag-aalisan na lang. Dapat hindi po ganun eh. Dapat, naniniwala po ako na dapat kapag ang pastor nagkasala, wag muna kayong mag-alisan. Dapat may community yan, may committee, may board of leaders, board of elders na didisiplina sa pastor. Kung kinakailangan siyang disiplinahin para hindi mo na siya mag-preach, hindi mo na siya tumayo sa pulpit, ganun po dapat yan. At pagkatapos, pag naka-recover na siya, saka siya pababalikin sa paglilingkod. Ganun po ang discipline, pagmamahal yan. Hindi yan
ibinibigay dahil gusto mong i-down yung tao, kundi gusto mo siyang pagpahingahin, gusto mo siyang i-recover para makatayo siya ulit. Ang napansin ko, kapag yung mga pastor nagkasala, nagkamali, ang mga tao bigla na lang, hindi na lang nakikipag-usap, bigla na lang umaalis. Which is wrong. Ang point ko, bakit nung kayo ay magkasala, hindi kayo pinaalis sa church, dinisiplin kayo, pinadama sa inyo yung pagmamahal, may programang binigay para makatayo kayo ulit, binigyan kayo ng second chance. Bakit itong mga pastors nyo? Bakit nyo basta iiwan? Pag iniwan mo yan, hindi mo lang sinasaktan yung kapatiran o pastors, kundi nasasaktan din ng Diyos. Naiintindihan po natin. Parang pamilya yan yung anak dinidisiplina. Paano naman kapag ang magulang nagkamali, di ba dapat siya maitama din at hindi din yan time para mag-alisan tayo kasi pamilya po tayo. Nasusundan po natin. Kaya kapag kayo po, nakaka-encounter po kayo ng mga Christians from other church at sasabihin sa inyo, yung pastor kasi namin nagkamali kaya lumayas na kami. Huwag muna kayo lumayas, sabihin nyo. Balikan nyo yung pastor nyo, disiplinahin nyo, bigyan nyo ng second chance, dahil pangit sa harapan ng Diyos na magkakawatak-watak kayo. Amen? Unless na lang ayaw niyang magpa-discipline, unless na lang may pride siya, unless na lang nire-reject niya yung programa, yung disiplina na nilalatag ng leadership sa kanya. Pag ganyan, saka na kayo talagang mag-seek ng other local church. Naiintindihan po natin? Amen po? So kung naiintindihan po natin yan, palakpakan po natin ang salita ng Diyos dahil hindi lahat nakakaintindi niyan. Hindi lahat nakakaunawa niyan. Hindi po lahat. Hindi lahat. Kaya kung naiintindihan mo yan, may Holy Spirit ka. May wisdom ka from the Lord. Amen. So ano pa po ang image ng church? The church is like the kingdom of God. The kingdom of God. Ang kingdom of God at saka church, hindi naman talaga siya identical, hindi naman siya iisa, kundi yung church is the extension of God's kingdom. The church reflects the kingdom of God. Tayo church po tayo, hindi pa ito yung kaharian ng Diyos. Hindi pa po. Balang araw po, magkakaroon yan, iisa-isayin na ni Lord yan. Kumbaga sa pagbabalik ng Panginoon, lahat ng local churches, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, igagather lahat ng Panginoon yan, magiging isang kawal niyan, magiging kaharian po sila ng Diyos na, alam mo yan? Now, as local church, nire-reflect natin yung kaharian ng Diyos. Ano bang meron sa kaharian ng Diyos? Lagi natin tatandaan, ang church ay kaharian po ng Diyos. Amen. At kung ito ay kaharian ng Diyos, wala tayong dapat itataas, kundi ang Panginoon. Dahil siya ang hari ng mga hari. We exalt His name. He is the center of this church. He is the King. He is the King of all kings. Kaya ang sarap pag tinataas natin ang Panginoon. Kanina, tinataas natin siya. At habang itinataas natin siya, bumubuhos naman yung kanyang presensya. Kahit sa individual na buhay, kapag tinataas mo si Jesus sa buhay mo, kapag itinataas mo ang Panginoon sa buhay mo, grabe yung anointing, yung buhos ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. How much more kung corporately, as a group, as a church, talagang lahat ng papuri, ibinibigay natin sa Kanya, grabing buhos ng pagpapala doon. Amen? Amen? Kaya minsan pa, pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Yung malakas na palakpak na para sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah. May mga grupo, tinataas nila yung leader nila. No? Nakakita po ako ng isang group sa Davao, bago mag-speak yung leader nila, ay talagang grabe yung mga papuri ng tao sa kanya.
Yung parang wino-worship na siya. He is the Son of God. He is the voice of this generation. He is the Alpha, He is the Omega, He is the key to heaven. Grabe yung mga tao. Grabe yung mga tao. Nangingilabot po ako. Sabi ko, parang ayoko ng ganun. Gusto ko, ang itataas ko lang talaga si Lord. Okay po ba sa inyo yan? Sino po dito, okay lang sa kanya yun na si Lord lang itataas natin? Amen! Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Ano pa po? Another image of the church, pakisabi po, Lord's family. Yan, pamilya, sambahayan, tahanan po ng Diyos, ang iglesia. Ang iglesia daw po ay parang pamilya. Pakihawak ngayong katabi mo, pamilya tayo dito ha. Pamilya tayo. Nandito talaga ang totoong kapatiran. No, ang totoong kapatiran, di natin sasaktan yung bawat isa. No, hindi uso sa atin dito yung hinihasing, yung may mga initiation, yung mga pinapadel, walang ganun. Ang totoong kapatiran, yung may pagtanggap, may acceptance. According to 1 Timothy 3:15, yan, pwede nyo pong isulat. Ang sabi diyan, ang iglesia, ang church ng Panginoon ay pamilya po ito, sambahayan. Meron kang physical family, biological family. The church is our spiritual family. Second family natin ito. Amen! Kaya kung lumaki kang walang pamilya, lumaki kang palaboy, pasalamat ka, may church ka, may pamilya ka dito. Amen! Kung sa pamilya mo magulo, huwag mo nang pansinin yon, pasalamat ka na lang sa Diyos dahil may isa ka pang pamilya na kahit papano, hindi magulo, maayos. At itong kaayusang ito, dadalhin mo sa magulo mong pamilya, magiging liwanag ka doon. At kapag naging liwanag ka doon, madadala mo sila sa Panginoon. Natutuwa po ako sa mga tatay natin dito na dala-dala nila yung kanilang asawa, mga anak, dala-dala nila yung buo nilang angkan para sa Panginoon. Sabi ko, grabe, nakaka-bless kayo tignan. The church is a family. Wala po sa atin dito yung mayaman, mahirap, sikat o hindi sikat, walang ganun eh. Pamilya tayo dito. Amen? Isang pamilya tayo. Pag pamilya, may acceptance, may pagmamahal, hindi natin iniiwan yung isa't isa. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, yung titigan mo siya, walang iwanan. Ha? Walang iwanan. Hindi ka iniwan ng Panginoon, hindi ka iniwan ng kapatiran, kaya walang iwanan. Kahit may problema, kahit anong sitwasyon, alam niyo, may mga kapatiran tayo dito, hindi mo naman pwedeng sabihin, ay, kaya lang naman nasa church yan, walang problema yan, walang pinagdaanan yan. Hindi po ganun, hindi po. Ang dami namin pinagdaanan. Marami kaming pagsubok na pinagdaanan, marami kaming bagyong kinarap. Pero we stay together because we are a family. Pinagbuklod tayo ng Panginoon. Inampun tayo ng Panginoon. Actually po, ang term ng Biblia ay yung inampun tayo ng Panginoon sa kanyang pamilya. Amen. Baka meron pang hindi naaampun dito. Pakisabi sa katabi mo, magpaampun ka na. No? Baka nabibilang ka pa sa dilim, nabibilang ka pa sa sanlibutan, paampun ka na sa Panginoon. Sino po masaya na meron siyang spiritual family? Masaya tayo na kapatid natin ang isa't isa. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano pa po ang church? The church, sabi po, fellowship of believers. Sabi po sa Acts 2:42, dahil ang sabi doon, fellowship of believers, nandun yung sharing. Pakisabi po, sharing. Tulungan, suportahan. Ganun po ang church. Kapag nakakita kayo ng church na walang support, walang tulungan, ay hindi po church yun. Dapat ang church, pamilya, fellowship of believers, kapatiran, nagtutulungan. Tatalunin tayo ng mga unbelievers. Yung mga unbelievers po, may mga organization sila, may mga community sila na
nagtutulungan, tumutulong sa isa't isa. Dapat ang church ganun, nagtutulungan. Hindi po tayo magpapahuli. Amen. Nagsusuportahan, nagtutulungan. Kaya lang po, ang lagi namin pinapakiusap, hanggat maaari, huwag po tayong mangutang. Kasi sa experience po natin, marami na po ang mga umalis sa church dahil sa utang. Mas maganda, magbigay na lang tayo. Mag-share na lang tayo. Tama po? Amen? So, mas maganda yung ganon. Kaya pag may nangungutang sa inyo, isipin nyo po, pag pinautang mo to, dapat ready yung puso mo na, how if di makapagbayad to? No, baka matisod ako, baka mawala ako sa gawain. So, maigi pa, sabihin mo na lang sa kanya, kapatid, hindi ito utang, pero ito lang po ang makakaya ko. Nawa magamit mo, makatulong kahit papano. Amen? Di ba ang ganda ng ganon? Praise God. Praise God. Ano pa po? Team of athletes. Tayo daw po as church, sabi sa Philippians 1:27, para tayong mga atleta. Tingnan mo yung katabi mo, atleta yan. No, atleta. Mananakbo. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, magpatuloy tayo sa takbuhin ito. Hindi tayo mapapagod. Kung tayo man ay matumba, bangon. Tapos tuloy ulit. Simple lang ang sinasabi, as church dapat tuloy lang. Tuloy lang tayo. Amen. May mga pagkakataon, napakabilis mo. Bilis mo maglingkod, nag-aalab ka, biglang mapapagod. Pahinga lang. Tapos pagkapahinga, bangon ulit. Amen. At kapag natutumba ka, hawakan mo yung katabi mo, ibabangon kita. Hihilahin kita. Para muli tayo magpatuloy sa Panginoon. Malakas nga ng palakpak para sa Panginoon! Hallelujah! Metaphors. Image ng church. Another po ay Lord's Army. According to Ephesians chapter 6, verse 11 and 12, pakisabi nga, be strong. You are an army of the Lord. Kawal ka ni Kristo. Huwag yung iiyak-iyak ka dyan. Huwag yung parang nag-self-pity ka. Huwag yung parang kang nagmumukmuk. Army ka ng Panginoon. Ang dami ko ng tama, dami ko ng sugat, Pastor. Di ba kapag army ng Panginoon, the more na nasusugatan yan, the more na tumatapang yan. Pag sinabing army tayo ng Panginoon, kawal tayo ng Panginoon, may kalaban tayo. Hindi pwede ang church laging perfect. Yung para bang puro blessing, puro victory. Paano mo mai-enjoy yung victory kung hindi ka dadaan sa mga battle? Ang church po may kalaban. May kalaban po tayo. Satan is our enemy. The enemy of the church. Kaya we need to be strong. We need to fight the good fight of faith. We need to press on. We need to hold on to His promises. Ka-faith. Pakisabi sa katabi mong ka-faith. Ka-faith ka lang. Pag napapagod ka, love faith. Love faith. Love faith ka kay Lord. At kapag nakaka-faith, love faith sa Panginoon, ay mararanasan mo yung malu-faith na pagpapala ng ating Diyos. Hallelujah. Amen. Palakpakan naman natin si Lord dyan. Hallelujah. Ano pa po? Another image ng church. Malapit na po ako matapos. Lord's flock. Lord's flock according to Acts 20 verse 28. Ano ba Lord's flock? Tayo po ang mga pakitapik sa balikat, tupakan ni Kristo. Tupakan ni Kristo. The church is not perfect. Hindi po perfect ang church.
Kung minsan may pumapasok, hindi po tupa, minsan kambing. Tingnan mo yung katabi mo, kambing ba yan? Kambing. Minsan, ang sabi ng Bible, may mga pumapasok sa kawan, nagko-costume, naka-costume ng tupa, pero ang loob naman ay wolf, asong lobo. Hindi natin alam kung sino yung totoong tupa ni Kristo. Napakaraming churches ngayon, napakaraming Christians. Minsan magugulat ka, yung mga ugali, yung mga pamumuhay, Christian ba to? Di ba? Huwag kang matisod, huwag kang ma-discourage kasi ang kawan kasi ni Kristo nakabukas yan para sa lahat. Sa Judgment Day, si Kristo po ang maghihiwalay. Ilalagay niya sa kanan yung mga tupa talaga. Hindi po siya madadaya, hindi siya malilinlang. Ang sabi ng Biblia sa Judgment Day, ilalagay niya yung mga tupa sa kanan at yung mga kambing at nagpapanggap ng tupa ilalagay sa kaliwa. Sino po dito? Nasa kanan po. Amen! Pakisabi ulit sa katabi mong kanan tayo ha. Sa kanan tayo. Huwag kang kakaliwa, huwag kang liliko, huwag kang babalik. Huwag ka nang babalik sa lumang buhay. Nasa kanan tayo. Na kay Lord tayo. At lahat po ng totoong tupa ni Kristo, sumigaw at pumalakpak ng malakas na papuri sa Panginoon! Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Ang sarap maging totoong tupa ni Kristo, di ba? Napakasarap, napakasaya. Kasi pagharap mo sa Panginoon, sasabihin niya sa iyo, welcome, good and faithful servant. Amen. Praise God. Ano pa po ang image po ng church? Another metaphor ng church ay servant or steward. Sa Matthew 20, verse 26 to 27, ang sabi, tayo pong mga mananampalataya ay tinitignan ng ating Panginoon ng mga lingkod niya, mga stewards, servants. Ang sabi ng Panginoon, kung sinong gustong maging una, siya dapat ang magpakumbaba. Kung sino yung gustong maging leader, siya dapat ang mag-serve. Lahat tayo dito, servant. Nakaraan po, yung aming pong bishop na ayaw magpatawag ng bishop, sabi niya, equality of all believers. Sabi niya, walang position. Wala yung bishop, wala yung mga reverend, wala yung mga pastor-pastor. Kasi na-observe niya, kapag nakikita niya, kapag yung mga titles na yan, nagkakaroon minsan ng pride yung mga tao. Minsan nga, nung pagkatapos daw ng pandemya, may lumapit sa kanya, bossing, ano tayo? Buo tayo ng grupo na puro bishop. Mga bishop tayo. So, ganyan yung mga kalakaran ngayon eh. Sabi niya, hindi ko naman kailangan yan. Yung title ng pagiging bishop para maglingkod ako sa Diyos eh. Amen po? Minsan nga po, naka-attend ako sa isang grupo, tinawag yung isang tao, tinawag lang sa pastor o pastor ganito, nag-react siya eh. Hindi na po ako pastor, reverend na po ako, reverend. So parang gano'n, para bang masyado ng conscious yung tao sa position. Position na po. Driven by position because of pride. Alam mo, pagdating sa langit, sa kaharian ng Diyos, lahat tayo doon, mga alipin ni Kristo. Mga lingkod ng Diyos. Hindi na pinag-uusapan doon na, ikaw bishop ka, o ikaw galing ka sa mayaman na church, o ikaw sikat ka, o ikaw kilala ka, well-known ka na worship leader, well-known ka na preacher. Alam nyo, sa Panginoon, hindi na ho pag-uusapan yun. Lahat doon pantay-pantay. Wala ho doon yung, ako na unang Kristiyano ako unang naglingkod. Walang nauna doon, tsaka walang nahuli. Lahat po doon pantay-pantay. Masaya ho ba kayo na pair ang Panginoon? Amen. Kaya nga, sabi ko doon sa
sa kanya, doon sa nagtuturo nakaraan. Sabi ko, tawagin nyo na lang kaming alipin ni Kristo, kapatid ni Kristo. No? Kasi hindi naman talaga mahalaga yan. Hindi mahalaga ang position para maglingkod ka sa Diyos. Kahit wala kang position, pwede kang maglingkod sa Diyos dahil ang paglilingkod mo galing sa puso, galing sa pagmamahal, na galing sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa araw nito. Bilisan na po natin, another image of the church, tayo po ay Lord's field, bukid. Para daw tayong bukid na tinataniman ng mga salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 9. Ang ating mga puso parang matabang lupa na tinataniman ng salita ng Diyos. Kaya keep growing. Keep growing. Sino dito yung kanyang puso talagang fertile ground na kapag tinataniman ka ng Word of God, nag-grow, nagre-respond ka. Maganda po yan. Amen. Kami pong mga pastor ang nagtatanim at yung iba naman pong mga manggagawa natin na nagdidilig at ang Panginoon naman ang nagpapatubo, nagpapalago. Tapikin mo nga ulit sa balikat, keep growing. Keep growing. Hindi pa atras ha. Hindi pa atras kundi keep growing. Patuloy kang lumago sa Panginoon. Next, ito po gusto ko po. The church is like the bride. We are the bride of Christ, mga kapatid. Bride of Christ. Hindi po ito pertaining sa isang tao, kundi as church, as a group, tayo po ang sasalubong sa Panginoon, sa pagbabalik ng Panginoon. According to Revelation chapter 19, verse 9. We are the bride of Christ. Na kapag dumating ang Panginoon, gusto niya na makita tayong malinis, pure, holy, blameless. Kaya as church, habang hinihintay po natin ang Panginoon, let us be faithful. Wala tayong ibang sasambahin kundi ang Panginoon. Wala tayong ibang paglilingkuran kundi ang Panginoon lang. Amen. We are the bride of Christ. Praise God. Hallelujah. Another metaphor of the church, we are the light and salt of this world. According to Matthew 5:14 to 16. Ang tanong po dyan, tingnan niyo po, bakit sinabi ng Bible na tayo po ang ilaw at asin sa sanlibutan? Simple lang eh. Halos parehas lang yan, dalawang yan eh. Una po, ang liwanag, nagbibigay liwanag sa dilim. Pag napuno tayo ng kadiliman, maraming mapapahamak. Maraming mapapahamak. Katulad halimbawa sa mga highway na yan, patayin mo yung ilaw dyan. Sa mga dinadaanan ng mga eroplano, patayin mo ilaw dyan, maraming mapapahamak. Kaya kinakailangan magliwanag ka. Pakisabi nga sa katabi mo, magliwanag ka. Pakita mo ang pagiging Kristiyano mo. Kasi pag hindi na nakikita yan, mababalot tayo ng dilim, marami mapapahamak. Nasusundan po natin? Ano pa po sabi ng Biblia? Sabi ng Panginoon, hindi lang ikaw ang ilaw, kundi asin. Asin ka ng sanlibutan. At ang sabi ng Biblia, nakakapagtaka, pag wala na daw pong lasa yung asin, tatapak-tapakan na lang. Nabasa niyo yun? Sabi ko, anong klaseng asin yun? Asin na nawawala ng alat? Well, ang mga asin nung araw, nakakabit yan po sa mga bato. Yan ang ginagawang salt nung araw. At kapag wala na pong alat yan, di ba ang asin, ginagamit yan para hindi mabulok yung mga karne? Para ma-preserve yung mga pagkain? Yung mga isda na nahuhuli, binububuran ng asin yan. Pag wala ng asin, mabubulok yan. Tingnan mo yung katabi mo kung maalat pa. Naku, pag wala ng alat, magiging cause niya ng kabulukan. Maasim-asim, maalat-alat. Ano po?
mabubulok po ang sanlibutan. Ibig lang sabihin yan, yung maging alat ka, pakita mo yung pagiging mabait mo. Pakita mo yung pagiging Kristiyano mo. Kahit yumaman ka na, kahit sumikat ka na, kahit nakikilala ka na, kahit nakakatapos ka na sa pag-aaral, may maganda ka ng trabaho, stay humble, maging mabait ka pa rin, at ipakilala mo ang Panginoon. Kapag ganito ginagawa natin, marami tayong maliligtas na buhay. Maraming buhay ang hindi mabubulok. Maraming buhay ang hindi madedestruct. Dahil you are the light and the salt of this world. Let's give the Lord our praise. Balik natin sa Panginoon ang lahat ng papuri sapagkat ang liwanag na yan, ang alat na yan ay galing sa Kanya. Amen! Kapag sinasabi mo na, Lord, para nagdidilim na ako, nawawalan na ako ng alat, bumabalik na ako sa dati kong buhay, kapatid, lumapit ka lang sa Panginoon at mararanasan mo yung kalakasan na galing sa Kanya. Pwede ba natin sabihin, praise God? Salt, light of this world, pakisabi po, testimony. Yan ang testimony mo. Let your light shine. Pakita mo yung patotoo mo. Nakaka-bless po yung mga kapatiran. Sana gayahin nyo po. Every time na nag-worship tayo, ginagawa nilang reels, pinopost nila sa kanilang My Day, yung praise and worship, yung Word of God. Nagugulat ako, aba, ito yung gawain ng Panginoon. Nakaka-bless naman. Parang proud sila. Hindi nila ikinakahiya. Kundi masaya nilang ipinapakita sa mga tao yung gawain ng Diyos. Sa social media, ito po yung mga i-advise ko sa inyo. Pag nag-post kayo, words of encouragement, nakaka-bless yan. Words of encouragement. Next, about business ninyo, promote ninyo, kung ano yung pinagkakakitaan nyo. Dahil karamihan po ngayon, nasa online na po ngayon. So, i-share mo sa social media yan. Encouragement, yung pwedeng pagpapala na makuha ng tao, na po, comedy, mga nakakatawa, wag naman puro Biblia ang ilagay mo, kundi maganda rin yung nakakatawa rin. Nababasa ko kayo, napapanood ko kayo, maganda rin po yung basta masaya na hindi naman mababiolate ang Word of God, wala ka naman tinatapakan tao, okay lang po sa akin yun. Amen? Kasi magbigay din tayo ng saya sa ibang tao. Nagiging liwanag tayo doon at patotoo. Amen? And then, i-share natin sa social media yung gawain ng Diyos, ang Panginoon, at marami pong mabibless po sa atin. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God! Paano daw naman po yung mga sayaw-sayaw? Pwede ba yung pastor? Sa akin siguro pwede na rin naman yun basta hindi mahalay, hindi naman nakakasakit sa ibang tao. Kasi syempre, entertainment yan eh. Papasok dyan yung entertainment. Nagbibigay saya, nagbibigay, alam mo yan, pagpapala sa ibang tao. Okay din naman yun. Gusto nyo sumayaw, gusto nyo kumanta, gusto nyo mag-tumbling. It's up to you po. Amen po. Hindi naman tayo mahigpit. Basta as long as we glorify the Lord, we honor the Lord sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Last na po ito. Tayo pong lahat ay magsitayo. Image of the church. The church is like parang palaisdaan ang sabi ng Biblia. The Lord's fishery. The church is the Lord's fishery. Mark 1:16, ang sabi doon, I will make you fishers of men. Come and follow me. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga fishers of men. Hallelujah. Ano po ibig sabihin yan? Pakisabi po, mission. Bilang church, hindi po mamamatay yung ating pagmimisyon. Ang sabi po dyan, the business of the church, ano po ang business ng church? To win people for Christ.
The church is described in the Bible as a body. Sinabi kanina yan, not a business. And the business of the church is to win souls for Christ. Yan po yung pinaka-business natin, magdala ng mga tao sa paanan ng Panginoon. Pero dapat unahin natin yung ating pamilya. At habang yung pamilya natin, iniintay natin na makakilala sa Panginoon, humila pa tayo ng mga ibang tao para sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, marami pong salamat sa mga salita mo na aming pong napag-aralan sa hapong ito. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo. Bagamat hindi kami karapat-dapat sa iyo, Lord, we are not worthy before you, Lord. Napakadami naming atraso, pagkukulang sa iyo, but thank you, Lord, for choosing us in spite of our shortcomings, in spite of our limitations and weaknesses, Lord. Salamat, pinili mo kami. Salamat sa pagmamahal mo, tinawag mo kami. Tinawag mo kami na maging iglesia mo, Panginoon, na magdadala ng papuri sa iyo, mag-o-honor sa iyo, maglilingkod sa iyo. Tinawag mo kami, Panginoon, for a mission, Lord, upang mag-akay ng mga tao sa iyong paanan. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon, dalawang kamay? Lord, gamitin mo po ang buhay po namin na mag-akay ng maraming tao sa iyong paanan upang masumpungan nila ang bagong buhay, kaligtasan, kagalingan, Panginoon. Lord, gamitin mo mga kamay na ito na maging pagpapala sa marami. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.